Praise the Lord, ye hands, adore him. Praise him, angels in the high. Sun and moon rejoice before him. Praise him, all ye stars of light. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Ngayong umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po siya ng World Radio International through White Sparrow Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Ang inyo pong lingkod na nagbibigay ng mensahe every Sunday, Brother Dan Oliva. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay sa wikang Ingles, Blind Followers, Their Persistent Reasons. At ang teksto po natin ay 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Ito po intended sa Sunday, September 24, 2023. Kaya lang ina-advance po natin dito sa YouTube channel. And would like to ask you to subscribe and ring the notification bell para you will always be updated sa mga bagong videos natin. Narito na po ang ating pagbabasa sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Primero po, ibasahin natin sa wikang Ingles. And then we'll also read this in the Filipino version. The God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Sa wikang Pilipino, ganito po ang sinasad ng ating binasa. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Yan po ang ating pagbasa sa wikang Pilipino at sa wikang Ingles. Now let's go to our introduction. Today, as it was in Jesus' time, there are always blind followers of blind spiritual guides. So ngayong kapanahonan po, katulad ng kapanahonan ni Kristo, mayroon palaging mga taong mga bulag na tagasunod. At ang kanilang mga sinusunod, siyempre, mga bulag din na mga gabay sa kanilang paniniwala at pananampalataya. Kung nangyari po noon, nangyayari pa rin yan sa kapanahonan natin. Now the question is, why do blind followers exist? What could be their persistent reasons for being such? So bakit nagpapatuloy na may mga bulag na tagasunod sa hanggang ngayon? At ano kaya ang mga dahilan kung bakit sila ay patuloy na sumusunod na para silang mga bulag physically? And of course, we are talking of spiritually and religiously blind followers. So let us know the truth. Because Jesus said in the book of John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall make you free. And of course, when you know the truth, your eyes can be open, your spiritual eyes can be open, so that you can see the truth. So yan po ang ating mag-aaralan. Sa bagang ito, sinabi ni Kristo, malalaman niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo at mabubuksan ang inyong mga spiritual na mga mata. Sapagkat meron po tayo dalawang uri ng mata. May physical na mata at meron ding spiritual na mata. So sa ating pong pagtatalakay sa magang ito mga kaibigan ng mga kapatid, hatid po natin yung ating leksyon, blind followers, into 4 parts. Number 1, what is the meaning of spiritual or religious blindness? Of course, mayroon na po tayong tinalakay noon na spiritual blindness. Parang iso po ay isang paulit lang na transaction or discussion. Pero may dagdag po tayo dito na pag-aaral at kung discussion po ay sumisentro sa mga blind followers. Hindi lang po yung idea ng spiritual blindness,
but we'll be concentrating on why people persist to become blind followers. Number 2, what are the persistent reasons for remaining spiritually blind? So ano pong mga dahilan kung bakit ang mga tao ay patuloy at nananatiling mga spiritual na bulag sa kanilang buhay? Pangatlo, spiritually blind followers then and now. So pag-aaralan po natin yung mga spiritual na bulag noong kapanahonan ng Panginoon at spiritual na mga bulag sa ating kapanahonan. At finally, sa last part po ng ating lesson, we'll also discuss the remedies for the spiritually blind followers. Ano po kayo ang remedyo? Ano ang pamamaraan para mawala ang kanilang pagkabulag, spiritually speaking? So yun ating pag-aaralan. At we will now go to our discussion. Of course, we would like to greet our brothers and sisters who are listeners both on the radio and of course through the YouTube channel. Pinabati natin ang mga kapatiran sa buong siyudad ng Baguio, buong Pilipinas, and of course our brothers and sisters all over the world, especially our partners at Christian World Ministry and Golden Gate Congregation, headed by Art Madlaing, Terry Dennis, James Catoriano, and of course John Jeffrey, and of course Sister Deborah Quinones Marcos. Mga kapatiran sa buong Pilipinas, magandang umaga po sa inyo. Now let's go to our first part of our discussion, the meaning of spiritual or religious blindness. Ano po ang kahulugan pag sinabi nating spiritually blind or religiously blind? Hindi po ito physical na bulag. Well, there are several definitions that I gathered. One definition is spiritual blindness is a condition where a person is unable to recognize God and understand the works of God. So ito pong spiritual blindness ay isang tao na hindi niya nakikilala ang Diyos. Pati na rin ang mga gawa ng Panginoong Diyos. So, iba yung kakilala mo ang Panginoon at iba rin yung kakilala mo ang mga gawa ng Panginoon. Of course, nobody has seen God, but when you talk about recognizing God, we'll be able to know whether it's the God of this world or the God in heaven. So there are two kinds of gods actually. Spiritual blindness also is a situation where an individual fails to comprehend the message of God and to spiritually discern between good and evil. So, spiritual blindness po ay isang tao na hindi niya nauunawaan ang mensahe ng Diyos at hindi niya rin nabibigyan ng distinction ang masama at mabuti. So, sabi na natin spiritually blind yun. Or simply, spiritual blindness is being unable to see the truth of God through Jesus. So, isa pa pong definition, ang spiritual blindness o spiritual na pagkabulag ay hindi mo nakikita ang katotohanan ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo. It is man's sin that has blinded him and left him in utter spiritual darkness. So ano pong dahilan kung bakit nananatiling bulag ang mga tao, spiritually speaking? So sabi dito, sa ating sinabi, ang kasalanan ng tao ay siya po ang bumubulag sa kanya at iniiwan siya sa spiritual darkness o spiritual na kadiliman. Yun po ang ibig sabihin nun. Number 5, man is blind to spiritual things, thus unable to perceive them. So, a spiritual blind person, bulag po siya sa mga spiritual na bagay sapagkat hindi niya nauunawaan ito. Hindi niya nakikita at hindi niya na nauunawaan. Well, sabi sa Biblia, in the book of John, chapter 8, verse 12, sabi ng Juan 8:12, si Kristo raw ang ilaw ng mundo. Christ said, I am the light of the world. So if you have Christ in you, you will see the spiritual light in this world. And also, because Christ is the light of the world, He opens the spiritual eyes of man to the truth about Him. So binubuksan po niya ang spiritual na mata ng mga tao sa katotohanan tungkol sa Kanya. Sapagkat sinabi doon sa John chapter 1, verse 1 to 4, 4 to 5, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God, and this Word became flesh.
Marami pa ang hindi nakaunawa na ang Diyos na Espiritu pwede palang maging tao at mamuhay na kasama natin dito sa mundo. At yun po ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Now let's go to the second part of our lesson. Man's persistent reasons for remaining spiritually blind. Bakit nananatili ang tao na siya ay spiritually bulag or blind? Ano po ang mga dahilan ng mga tao? Bakit sila ay nananatili? Noon pa mga panahon ni Kristo hanggang sa ngayon, pareho pa rin ang mga dahilan, mostly speaking. Number one, because people enjoy sinful lifestyle caused by a hardened heart or a seared conscience. So number one reason kung bakit nananatiling spiritually blind ang mga tao is because they are enjoying their spiritual sinful lifestyles. Hindi po nila iniiwanan yung pamumuhay na makasalanan. At sila po siyempre tumigas na ang kanilang mga puso at namarkahan na ang ilang mga konsensya. In other words, it's difficult to teach them na markahan na, tumigas na ang kanilang mga puso at mga konsensya. So gusto nila, patuloy sila sa pagkakasala. Yun po isa sa mga dahilan kung bakit nananatili silang spiritually blind. The pleasures of the world make people blind. Isa pong example sa Biblia ay tinukoy ni Apostol Pablo si Demas. Demas, according to 2 Timothy chapter 4, verse 10, sabi ni Apostol Pablo, Demas left me because he loved the world. Iniwan ako ni Demas, sabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy 4:10, because minahal niya ang mundo. So he was blinded by the pleasures of the world. Ano pa? Sa Matthew chapter 13, verse 22, doon po sa parable of the sower, isang talinaga na sinabi ni Kristo, ang binhi na itapon sa mga tinik, sa mga matitinik na lugar. Sabi ni Kristo, ito raw ay mga tao na worldly. Sila ay mga makamundo. So para bagang binhi na natanim sa mga tinik, kaya hindi sila tumutubo. Bakit? Ito po yung mga taong mahilig sa kalayawan sa mundo. Yun po sinabi ng ating Panginoon sa Kristo sa Matthew chapter 13, verse 22. Ano pa sabi ng John chapter 12, verse 39 and 40? Para baga, ang mga tao parang mga excuse. Ang sabi nila, yung salita ng Diyos daw ang bumubulag. In one sense, ang Panginoon Diyos po ay tinatago niya ang katotohanan. Just like when Christ was still in His ministry in the earth, He also spoke in parables. Bakit siya nagsalita sa mga matalinaga? Para sabi niya, ang mga bulag ay mananatiling bulag at ang gustong makakita ay makakakita sila. So yun po ang dahilan kung bakit patuloy si Kristo noon na nagsasalita sa mga talinaga. Ano pong sinasabi ng John 12:29-40? Sabi ng Panginoon sa Kristo, is a quotation po ito sa Old Testament, He has blinded their eyes and hardened their hearts so that they might perceive with their eyes and understand with their mind. So ito po ay nangyari sa kay Paraon doon sa Ehipto. Maraming beses na pumunta si Moses, sinabihan niya si Paraon, pakawalan mo ang mga Israelita. Subalit pinatigas ni Paraon ang kanyang puso at ito po ay parang pamamaraan ng Diyos para lalo siyang mabulag, patigasin ang mga kapuso, hindi makita ang katotohanan, hindi nila maintindihan, upang sa gayon, sa last part ng istorya doon sa Book of Exodus, ng ang mga Israelitas na naging alipin doon sa Ehipto, ay maparusahan ang Paraon, pati na rin ang mga taga-Ehipto, sapagkat sinasamba po nila ang lahat ng uri ng bagay na dinudiyos nila, maliban sa Diyos sa kalangitan. So sabi doon sa John 12:39, for sometimes it can be said that God has blinded their eyes, hardened their heart, so that they might perceive with their eyes and understand with their mind. So ang Ebanghelyo po may dalawang epekto. Sa mga taong ibig sumunod sa Diyos, nabubuksan ang kanilang mga puso. Subalit sa mga taong ayaw sumunod sa Diyos, lalo pong tumitigas ang kanilang mga puso, lumalabo ang kanilang Panginoon. Bakit sila lumalabo? Pinalalabo po ng kalaban ng Panginoon. Yung pang epekto
ng salita ng Panginoon. Well, number 2 reason, some people refuse to love and accept the truth that would save them. Marami pong mga tao, kahit turuan mo sila ng katotohanan, sabihin mo na sa Biblia ito, mas gusto pa nila ang tanggapin ang kasinungalingan. Some people refuse to love and accept the truth. Why? Ayaw nila ng katotohanan. Bakit? Sapagkat ang katotohanan ay kung minsan masakit at sasabihin sa kanila, ikaw ay makasalanan. At mga tao, ayaw nilang masabihan na sila ay makasalanan. So ano sabi sa ikalawang Thessalonica, chapter 2, verse 10 to 12? Sabi ni Apostle Paul, God will cause them to be deceived, and they will believe the lies. Then they will be condemned for enjoying evil rather than believing the truth. So sabi ni Apostle Pablo, papayagan sila ng Diyos na madadaya sapagkat pinaniniwalaan nila ang kasinungalingan at sila ay parurusahan sapagkat mas gusto nila ang masama kaysa paniwalaan ang katotohanan. Yun po sabi ni Apostol Pablo sa ikalawang Thessalonica Kapitulo 2, talatang 10 hanggang 12. Ano pa? Well, sabi ni Kristo sa Matthew 15, verse 14, the Pharisees and the scribes, people follow them. Sabi ni Kristo doon, they follow blind guides as stated in Matthew 15:14. Because why? Because they are blind guides leading the blind, and if one blind guides another, both will fall into the ditch. So, ganun po ang resulta. Sumusunod sila sa mga maling taga-akay, nabulag na sila, at anong mangyari kung ang bulag, aakayin niya yung kapareho niyang bulag, sila ay mahuhulog sa isang bangin. Maaring mamatay na sila. Pero dito kung minsan, may mga bulag talaga, expert na sila. Kaya na nila maglakad na mag-isa. Well, iba ng kapanahonan ngayon. Kapanahonan, usually, normally speaking, ang bulag, hindi niya pwedeng akayin yung sarili, ang kapareho niyang bulag, kung sila ay hindi pa sanay. Kung sila ay mga bago pang nabulag. Ito pong ibig sabihin dito ng ating Panginoon sa Matthew chapter 15, verse 14. Another, number 4, those who hate their brother or sister are blinded by darkness. So ang mga napupuot sa kanilang mga kapatid, spiritually and physically brothers and sisters, ay nabubulag ng kadiliman. Ano po yung kadiliman na yun? Kadiliman na yun, kasalanan. Anyone who hates your brother or sister is still living and walking in darkness. Sabi po ito ni Apostol Juan. So sino mang napupuot sa kanyang kapatid, lalaki man o babae, spiritual or physical brother, ay lumalakad pa sa kadiliman, sabi ni Apostol Pablo. And such a person does not know the way to go, having been blinded by darkness. 1 John chapter 2, verse 11. So sabi ni Apostol Juan, 1 John 2:11, ang mga taong hindi nila alam ang kanilang patutunguhan sapagkat sila ay nabulag ng kadiliman. Hindi po kadilimang physical, kundi kadilimang spiritual, lalong-lalo na pag hindi sila marunong magmahal sa kanilang kapwa, lalaki ba man o babae, kapatid na physical o kapatid na spiritual. Number 5, another reason, these people are blinded by Satan. Sino po ang pasimuno ng pagkabulag ng tao sa mundo? Well, sabi ni Apostol Pablo sa ikalawang Korinto Kapitulo 4, yung teksto po natin na binasa kanina, 2 Corinthians chapter 4, verse 3 and 4, Paul said, the God of this world has blinded the minds of those who do not believe. Ang Diyos ng mundo, ayun po ang Diyos na kasamaan, si Satanas yun, ay binubulag niya ang mga mata, mga isip, lalo na ang mga taong ay maniwala sa Diyos. Therefore, what happens? They are unable to see the glorious light of the gospel. So, hindi po nila nakikita ang maluwalhating liwanag ng Ebanghelyo. Bakit? Siyempre, nabulag na sila ni Satanas, ang Diyos ng mundong ito. And number 6, and the last reason why people persist to remain blind, spiritually blind. Number 6, because they do not follow our Lord Jesus Christ.
Hindi nila sinusunod ang Panginoong Kristo. Sinusunod nila yung sarili nila, marahil ibang klaseng mga taong sinusunod nila. Sabi ni Kristo doon sa John chapter 8 verse 11 and 12, I am the light of the world. And if you follow me, you will not walk in darkness because you will have the light that leads to life. So sa John 8, 11 to 12, sabi ni Kristo, ako ang ilaw o liwanag ng sanlibutan. Kung sinusunod niyo ako, hindi kayo maglalakad sa kadiliman sapagkat mayroong liwanag na gagabay sa inyo patungo sa buhay na walang hanggan. Patuloy po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Let's go to the next part of our lesson. Number 3, spiritually blind followers then and now. Noong panahon po ni Kristo ay marami na pong spiritual na mga bulag. Description po mayroon sa Biblia. Pag-aralan din natin ang mga spiritual blind followers sa ating kapanahonan. So let us see the spiritually blind people during the time of Christ. Ano sabi sa Biblia? They are those who hear the truth but cannot see what it means. So, pwede ngayon, pwede noon, pero narinig nila ang katotohanan, pero hindi nila naintindihan kung ano ang ibig sabihin noon. Yun po ang problema ng mga tao. They cannot see salvation and are able to see how it applies to their lives. So nakikita nila, mababasa nila yung mga bersikulo, kapitulo, pero parang hindi nila nauunawaan kung paano bigyan ng application ito sa buhay nila. Another reason why people remain blind then and now, they have trouble confessing the truth as they have difficulty believing what they cannot see. So nahihirapan po sila na sabihin kung ano ang totoo at tanggapin ang katotohanan sapagkat nahihirapan silang maniwala at nahihirapan silang makita. Bakit? Nabulag na nga sila. Yun po ang dahilan, mga kapatid at mga kaibigan. So, that description is true before and also even true today. Number 2, they are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardness of life, of heart. Sabi ni Apostol Pablo, Efeso 4:18, na dumilim ang kanilang mga pangunawa. Sila ay nalayo sa buhay ng Diyos sapagkat sila po ay nananatiling ignorante, walang alam at ayaw nilang malaman ang nasa kanila at dahilan kung bakit sila ay nagpapatuloy na mga ignorante, walang alam, sapagkat tumigas na po ang kanilang mga puso. Sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians 4:18. Ulitin po natin, they are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them and due to the hardness of their heart. Ano pa? Well, example po nito mga kaibigan at mga kapatid, to be speaking of the modern generation, modern atheism is an evidence of this as it turned passive non-belief into a radical aggressive action. So ano pong halimbawa nito sa ating kapanahonan? Ano po yung tinatawag nilang modern atheism? Mga atheists po, hindi sila naniniwala na may Diyos. So ito yung mga modern atheists, mga taong hindi naniniwala sa Panginoon. Ito po ay ebidensya na ang kanilang paniniwala ay ginagawa nilang radical aggressive action. Dahil galit sila sa mga taong naniniwala sa Diyos, nagkakaroon po sila ng tinatawag na violent aggressive action. It perceives it as a threat and attacks anyone who professes to have faith. Anong ginagawa nila? Well, ang paningin nila sa mga taong naniniwala sa Diyos, dangerous, threat, at inaatake po nila ang mga taong may paniwala sa Diyos. Ano pong halimbawa nito? Well, for about 120 years in our history, modern history, about 50% of people murdered in the last 120 years have been killed or murdered in the name of atheism. Ulitin ko po. So, 50% ng mga taong namatay o pinatay in the last 120 years sa ating recorded history ay pinatay po
sa ngalan ng atheism. Ano ibig sabihin ng pinatay sa ngalan ng atheism? Yung mga pumatay ay mga taong walang paniniwala sa Diyos. They do not believe that there is God. They do not believe that God is a God of justice. That God is a God of love. Na mayroong Diyos sa mundo. So ano pong mga halimbawa nito? Well, alam na natin ang mga halimbawa nito. Well, sabi nila, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, yung isa pong ideolohiya na narito sa ating mundo na hindi kumikilala sa Panginoon. At hindi sila kumikilala sa Panginoon. Hindi sila kumikilala sa anumang gobyerno at sila raw ang pinaka-Diyos sa mundo. Well, example ito ay panahon po ni Adolf Hitler sa Germany. Ito po yung tinatawag nilang Nazi regime na hindi sila naniniwala sa Panginoon. Niwala sila na sila ang superior race, na sila ang pinakamataas na lahi sa mundo. Kaya yung mga mababa sa kanila, ng mga Hudyo, pinagpapatay po nila ng kapanahon nila. At napakarami po, milyon po ang namatay ng mga Hudyo na naniniwala sa Diyos at ang kalaban po nila, yung tinatawag nilang Nazi or Nazi regimes na pinamunaan po ni Adolf Hitler. At iba pang klaseng ideolohiya na hindi naniniwala sa Diyos, ang mga taong naniniwala sa Diyos ay pinapatay po nila. So ayon sa statistics, 50% of the people murdered in the last 120 years have been killed in the name of atheism. Totoo po yan, mga kapatid at mga kaibigan. During the time of Christ, the scribes and the Pharisees were the classic examples of spiritually blind people. So, noong panahon ni Kristo, sino po yung mga halimbawa ng mga taong matatawag na spiritually blind? Spiritually na mga bulag. Yun po yung mga Pariseo, mga Saduceo at mga Iskriba. Bakit? Well, si Kristo mismo doon sa Matthew 23, verse 16, 17, verse 19, and verse 24, sabi ni Kristo, in summary po, ganito sinabi ni Kristo sa English, woe unto you! You are blind guides. You blind fools, you blind men, you blind guides. So matindi po yung pananalita ng Panginoon. Sa aba ninyo, mga bulaang propeta, mga bulag na taga-akay, mga mangmang. Yun po sabi ni Kristo sa Matthew chapter 23. Kung babasahin niyo po yung buong kapitulo ng Matthew 23, nandoon po yung mga masasakit na salita na sinabi ng Panginoon sa mga Pariseo, mga Saduceo, mga Iskriba, na sila po yung leader ng Jewish religion, subalit sila po ang mga bulag. Bakit sila bulag? Nandun si Kristo, binibigyan ng tamang interpretasyon ang kautusan ni Moses, subalit sila po ay nabulag dahil sa kanilang mga tradisyon, sa kanilang kayabangan, at sa kanila pang ibang dahilan. Ayaw nilang pakinggan si Kristo kasi Kristo raw, isa lang pong karpintero, galing sa Nazareth ng Galilea. So ang mga Pariseo po ganun po. Hindi nila pinakinggan si Kristo at sila yung masasabi nating mga bulag na mga taga-akay, bulag na mga tao. Doon po sa description na sinabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 23, verse 16, verse 17, verse 19, and verse 24. They rejected him as God's Messiah or even as a man of God. So, nang dumating si Kristo, hindi po nila kinilala si Kristo na Mesiyas. Ano po ibig sabihin ng Mesiyas? Mesiyas means God's appointed messenger. Ang pinili ng Diyos ang Kristo. Mesiyas sa Hebrew, sa Griego, Kristo. Nang ibig sabihin, pinili ng Diyos para maging tagapagligtas, maging leader ng Israel, spiritually speaking. Pero nang dumating po si Kristo sa mga Hudyo, sa Jerusalem, sa Galilea, hindi po sa tinanggap ng mga Hudyo dahil sabi nila isa sang karpintero, galing sa Nazareth of Galilea, hindi po siya marangal, matikas, at hindi po siya nagsasabi na kakalabanin niya yung bansang Roma ng panahon na yun. So yun po, mababasa natin sa John chapter 7, verse 30 to 32, and John chapter 8, verse 16. Basahin nyo na lang po yung mga teksto na yan. Pero yun po ang description kung bakit
nanatiling bulag ang mga Pariseo, mga Saduceo, mga Eskriba at hindi nila tinanggap si Kristo bilang Mesiyas, pinili ng Diyos, at hindi rin nila tinanggap na si Kristo ay galing sa Panginoon. They even accuse him of a blasphemer. Marami po silang terminology na sinabi kay Kristo. Yan po ay nagpapatunay na sila po ay talagang nabulag sa katotohanan at ang Diyos ng mundong ito, si Satanas, ang Diablo, ang Lucifer, siya po ang nagbulag sa mga Pariseo, mga Saduceo at sa mga Eskriba. Well, in the Old Testament, meron pong halimbawa isang tao, binigyan ng katalinuhan ng Diyos, binigyan ng kayamanan ng Panginoon, sapagkat siya ay humingi ng katalinuhan para panguluhan, pamunuan ng buong bansang Israel. Ayun po ay si Haring Solomon. Pero ano nangyari kay Haring Solomon? Well, King Solomon became spiritually blind, and it brought confusion into his life. Of course, sabi natin, he wrote the book of Proverbs, he wrote the book of Ecclesiastes. Matalino po siya, kaya lang nabulag din si Haring Solomon. Ano pong nangyari? Well, his love for foreign women made him to disobey God. Ilan po naging asawa ni Haring Solomon? Well, 700 wives and 300 concubines. Nabulag po siya. Hindi lamang dahil sa kanyang kapangyarihan, but he became spiritually blind, he disobeyed God. And of course, sabi ng mga commentators, he also repented in the last part. He also consulted smaller gods and abandoned the true God. So siya pinakamatalinong tao noong panahon na yon. Pero kumonsulta po siya sa mga Diyos ng kanyang mga inasawang mga babae. At kinalimutan niya ang totoong Diyos. Of course, kung mabasahin mo yung book of Proverbs, book of Ecclesiastes, sabi nila nagsisi si Solomon sa huling parte ng kanyang buhay. Sapagkat sinabi niya doon sa Ecclesiastes, this is the whole duty of God, man. Fear God and keep His commandments. So yun po sinabi niya sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Last part po ng ating lesson, mga kaibigan at mga kapatid. Sana nariyan pa kayo, nakikinig, at pinag-aaralan natin ang bakit may mga taong nananatiling bulag, spiritually speaking, ano pa ang mga dahilan nila. Last part po ng ating lesson. Remedies for the spiritually blind followers. Ano po ang remedyo? Ano ang lunas para ang mga spiritually na mga bulag na mga tao, tagasunod, sabi nila, tagasunod daw ni Kristo, ay hindi po mananatiling bulag. Baka kasali tayo doon, mananatili tayong bulag. So ano pong remedyo? Number 1, the entrance of God's Word gives light to them. So para hindi po manatiling bulag, sabi ni King David sa Psalms chapter 119, verse 130. Psalms 119, verse 130. You let God's Word enter into your life. Pahintulutan mo na pumasok ang salita sa inyo at ito po ay magbibigay ng ilaw sa iyo. The gospel is the light of God. Jesus Christ said, I am the light of the world. So pag napasok natin yung Ebanghelyo ni Kristo, salita ng Diyos, maliliwanagan po ang ating mga isip, pati ang ating mga puso, at tatanggapin natin kung anong katotohanan tungkol sa iyo. Psalm chapter 119, verse 130. Ano sabi ni Apostle Paul kay Timoteo? 1 Timothy 4:13. 1 Timoteo 4:3. Ano sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo? You should attend to reading the scriptures. Panatilihin mo ang pagbabasa ng mga banal na salita. Nung panahon na yun, wala pa yung nakabukbay na Bible. Portion. Mayroon pa sila tinatawag na scrolls. Pag nagsulat sila, mahaba po. Nakaroll yung scrolls. So sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, you should attend to reading the scriptures. Huwag mo pabayaan ang pababasa ng Ebanghelyo, ng salita ng Diyos, sapagkat yan ang magbibigay sa inyong ilaw. They should study to show thyself approved unto God. Again, to 2 Timothy, chapter 2, verse 15. Sabi pa rin Apostol Pablo kay Timoteo, and of course, applicable sa atin, mag-aral kayo para patunayan ninyo na kayo'y aprobado sa harap ng Diyos. Study to show thyself
approved unto God. Pag napag-aral na natin salita ng Diyos, mabibigyan po tayo ng liwanag at alam natin kung paano tayo tatanggapin ng Diyos. Yun po sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo 2:15. Number 2, they should have a change and softening of their hearts. Kung hindi magbago at lumambot ang puso ng mga tao, ngayon at kailanman, hindi po nila maliliwanagan ang katotohanan at mananatili po silang bulag. Ano sabi ni Apostol Pedro sa Gawa 2:38, mangagsisi kayo, iwanan ninyo ang mga kasalanan, magpabautismo, patawarin kayo ng Panginoon Diyos, at ipagkakaloob sa inyong Espiritu Santo. At kapag naipagkaloob na yung Espiritu Santo sa atin, mga kaibigan at mga kapatid, ito po ang magbibigay ng liwanag sa atin. Sapagkat ano sabi ng Biblia? For those who have lost their salvation, their spiritual vision, ano po ang remedyo? Number 3, for those who have lost their spiritual vision, maaring nawala na, lumabo na ang ating spiritual na paningin. Matagal na tayong Kristiyano, nakakalimutan nating basahin ang salita ng Diyos. So, anong remedyo po dyan, mga kaibigan at mga kapatid? Well, sabi sa Biblia, pray and ask God for wisdom. Ano sabi ni Apostle Paul? 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Patuloy ang pananalangin. Huwag mong kakalimutan ang pananalangin, sabi ni Apostol Pablo. Of course, sa James chapter 1 verse 5, sabi ni Santiago, if any one of you lack wisdom, let him ask of God, who gives to all men liberally. Kung ikaw ay kulang sa paniniwala, kulang sa kaalaman, manalangin ka sa Panginoon at ibibigay sa iyo ang kaalaman na yan na walang pag-iimbot. Spiritual wisdom ang ibibigay ng Panginoon according to James chapter 1 verse 5. And of course, sabi ni King David sa Old Testament, Psalms chapter 139 verse 23, ask God to search our hearts. Sabi ni David, search me, O God, seek my hearts and my thoughts if I am following you. Hanapin mo, tingnan mo ang aking mga pag-iisip kung ako ba ay sumusunod sa inyo. So yun po ang remedyo para mawala yung spiritual na pagkabulag natin. And of course, the last part of our lesson, remedy for spiritually blind followers. Kung tayo po ay medyo nawawala na, nalalabuan sa ating mga pag-iisip, sa ating pagmamahal, sa ating kapwa, sa pagtitiwala sa Diyos, ito po ang remedyo. Number 4, be filled with the Holy Spirit. Ano po ibig sabihin ng be filled with the Holy Spirit? Sapagkat nananatili na sa atin ng Espiritu Santo. Ano po ibig sabihin ng be filled with the Holy Spirit rather than be drunk with wine? Ano po ibig sabihin? Patuloy po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Palagi nating babasahin ang salita ng Panginoon. Yun po yung ibig sabihin ng be filled with the Holy Spirit because the Holy Spirit wrote the Bible. Ang mga tao po, sila ginamit ng Panginoon para sulatin ng Biblia. But it's actually the author of the Bible is the Holy Spirit. And that is why Paul said in Ephesians 5:19, be filled with the Spirit. Because the Holy Spirit dwells in us, physically, bodily, and nandun doon ang Espiritu. But you can grieve the Holy Spirit. How do you grieve the Holy Spirit? When you do not obey the Holy Spirit. You grieve. Nalulungkot pang Espiritu Santo kapag hindi natin siya sinusunod. And finally, if we have the Spirit, if we are filled with the Spirit, brothers and sisters, the child of God can produce the fruit of the Spirit mentioned in Galatians chapter 5, verse 20 to 23. Ano po yun? Love, joy, peace, long-suffering, self-control in others. Conclusion po, mga kaibigan at mga kapatid, sa huling parte ng ating pag-aaral. Now, we have studied blind followers, their persistent reason. Pinag-aaralan po natin yan. At ang ating teksto ay nandun po sa 2 Corinto chapter 4, verse 4. Now, let's go to the conclusion of our lesson. As God's children, brothers and sisters, we have to protect ourselves against spiritual blindness. Sa physical po, pwedeng mabulag ang tao. Kung napapabayaan niyo yung sarili niya,
pwede siyang mabulag, pwedeng hindi kumain ng mga prutas, vegetables, nananatiling maganda ang mata. Pero marami pong nabubulag at marami pong dahilan. Kakasakit ng diabetes at iba pang dahilan. Nabubulag, kapabayaan. So spiritually, it's also very possible that God's children, even us, we have to protect ourselves against spiritual blindness. Paano po? Well, very easy. Nasa Biblia naman po lahat ng kasagutan. Sinabi ni Kristo sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So number one po, na pamamaraan, maprotektahan natin ang ating sarili para hindi tayo magkaroon ng tinatawag na spiritual blindness, pagkabulag sa spiritual. Hanapin po natin palagi ang katotohanan, hanapin natin ang kaharian ng Diyos at ang katuwiran ng Panginoon. At lahat ng mga bagay na yan, kasama na yung pagiging spiritually wise, spiritually healthy, spiritually nakikita natin ang mga katotohanan. Okay. Matthew 6:20-23, ano sabi pa rin ni Kristo? By keeping our spiritual vision clear, paano mangyayari yun? Sabi ni Kristo, the eye is the light of the body. Kung wala kang mata, siyempre, paano ka makakakita at paano ka makakapunta sa pupuntan mo? So, spiritually speaking, dapat healthy ang ating spiritual vision, ating spiritual eye, para alam natin kung saan tayo pumupunta, kung patungo ba sa kalangitan o patungo na sa kaparusahan. And of course, to avoid becoming blind followers sa mga hindi pa na kay Kristo, we would like to advise you, brothers and sisters, to avoid becoming spiritually blind. One must do the following. Number one, kung hindi ka pa kay Kristo, believe and be baptized to be saved. Sabi ni Kristo sa Mark 16:16, maniwala kayo at mabautismo sa kapatawaran ng iyong kasalanan at kayo ay maliligtas. Sabi pa rin Apostol Pedro sa Gawa 2:38, mangagsisi kayo at magpabautismo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano po ang hihintayin ninyo? Huwag na kayong magpaliban ng panahon. Ano sabi ni Apostol Pedro o Apostol Pablo sa 2 Corintios 6:2? Now is the acceptable time. Today is the day of salvation. Ngayon na ang panahon na tinatanggap ng Diyos. Huwag mong ipagpaliban ang iyong kaligtasan. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Kung ikaw ay nakakaunawa, hindi ka na spiritually blind, ibig mong tanggapin si Kristo. Si Kristo po ay nagbibigay ng imbitasyon, paanyaya sa iyo. Matthew chapter 11, verse 28-30. Ano sabi ni Kristo? Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. Ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So huwag po tayong manatiling spiritually blind at sumusunod sa mga taga-akay na bulag din. Pumasok po tayo kay Kristo, lumapit tayo sa Kanya at siya po ay nagbibigay ng invitation sa ating binasa kanina sa Matthew chapter 11, verse 28 and 30. So yun po ang ating leksyon sa bagang ito. Kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, please subscribe and ring the notification bell para every time na may pong update sa ating mga video, kayo po ay mabibigyan ng notification. And of course, we would like to ask you also to share God's message to friends and others. Let's pray. Our Father God, who art in heaven, please bless all our listeners, our hearers, our viewers, that they will understand the lesson, and bless also our sponsors, our partners in the ministry, and we know continue to guide us and help us to be spiritually wise and, of course, to be able to see the light of the gospel through thy Son, Jesus Christ. Please cleanse us from our sins, O Lord, as we also forgive those who trespass against us. Through Christ we pray. Amen. Amen, amen. Praise the Lord, for He is glorious. Never shall His promise fail. God hath made
our salvation. Hosts on high his power proclaim. Heaven and earth and creation, laud and magnify his name. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen, amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia, hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.